Kaya po, mabinamahal, narito na po tayo sa pinakamalagang yugto natin pamalagawain. Ito po ang pagkikinig ng salita natin pinakamamahal pa Jesus. Nadadalhin po nating mangaral ang ating beloved preacher, beloved Brother Hill Cruz. Palakpakan po natin ating pinakamamahal pa Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved co-preacher, beloved Brother Paul Manzano. At tayo po muna magkasa pong dumalangin sa ating pinakamamahal na Paso Kristo upang tayo patuloy na patnubayan, gabayan ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Opo, dakil mapagpalang ang banal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, na pinagbubuklan ng mga biyaya sa bungang panalangin namin, dearly beloved, Honorable Pastor Evangelist Will Almeida, and Papa O God. Minsan pa kami nagpupunta kapasalamat sa bawat yugto na aming panalagawan, pinagpalat ng isan, sa iyong patuloy na pagkilos sa aming kalagitnaan, patunay ko na sa amin sa tutuwin na, O Diyos. Subalit bago po yan, isa pa kami buong pagpapakumbaba, himingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakasala, pagsalansan sa malakalooban. Patawaran mo ba sa amin, O Diyos, hallelujah. At sa bahaging ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, natunan sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoon. Ikaw po ang magdaga ng mga tamang salita sa aking bibig, daluyan ng spiritual ko pala, at simpleng kaparaan na maintindihan na aming iniibig ng mga baguhan, mga bisita, matatihan, bagay sa aming beloved webcast viewers, ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aming pinagkakaisahang sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaaway, demons of hinders that doesn't believe, cast out from us and bind the power of darkness and anoint the word, O Lord. In dear season we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Paso Kristo. At kung nagkasilahat kami, ako nagpapaabot ng pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati, pagdakil, pagsamba sa ating pinakamamahal na Paso Kristo na pinagbubuklan ng mga biyaya. And we give the honor and respect and cherish the blessed memories and teaching and preaching of our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Almeida, the end-time prophet of God, beloved Honorable Sam Pastor Linus Almeida, beloved Mama Dear, greetings and respect to all the beloved children of the Almeida family here in the Philippines as well and US and Canada. At sa lahat din po natin mga iniibig na mga kapamanggawa, mga kapatiran sa lahat ng ating mga beloved webcast viewers throughout the world. A pleasant evening and welcome to the royal family of God. Amen. Everybody say praise the Lord. Beloved sons of God, people from different parts of the world, including our beloved countrymen, are busy with all sorts of things in this world. And one thing that has been forgotten is that we are facing clear and present danger. Mga iniibig, mga tao sa iba't ibang panig ng mundo, maging sa ating mga iniibig na mga kababayan, dahil sa abala sa lahat ng mga bagay, subalit isang bagay ang nakalimutan ng mga tao na tayo po'y may kinakaharap na maliwanag at kasalukuyang panganib. At hindi naman kaila sa atin ang nangyayari sa ngayon sa iba't ibang panig ng mundo, manibig ko. Kaya kung ating mababasa, dito po sa from the book of Isaiah chapter 13 verses 9 up to 11, book of Zephaniah chapter 1 verses 18 and 17, kaya nilaman po. Isaiah chapter 13 from verse 9 up to verse 11. Behold, the day of the Lord cometh, cruel, both with wrath and fierce anger, to lay the land desolate, and he shall destroy the sinners thereof out of it. For the stars of heaven and the constellations thereof shall not give their light. The sun shall be darkened in his going forth, and the moon shall not cause her light to shine. And I will punish the world for their evil, and the wicked for their iniquity, and I will cause the arrogancy of the proud to cease, and I will lay low the haughtiness of the terrible. The book of the prophet Zephaniah, chapter 1, verse 18. Neither their silver nor their gold shall be able to deliver them in the day of the Lord's wrath, but the whole land shall be devoured by the fire of his jealousy. For he shall make even a speedy riddance of all them that dwell in them. 17, and I will bring distress upon men,
that they shall walk like blind men, because they have sinned against the Lord, and their blood shall be poured out as dust, and their flesh as the dung. God bless you po sa Tagalog. Dito po sa Isaias Kapitulo 13, versikulo 9, 10 hanggang 11. Narito ang kaarawan ng Panginoon ay dumarating mabagsik, na may puot at mabangis sa galit, upang gawing kagibaan ng lupa at upang lipulin mula roon ang mga makasalan niyon. Sapagat ang mga bituin ng langit at ang mga gayak niyon, hindi magbibigay ng kanilang liwanag. Ang araw ay magdidilim sa kanyang pagsikat at hindi sisilangin ng buwan ang kanyang liwanag. At aking parurusahan ang sanlibutan dahil sa kanilang kasamaan at ang masama dahil sa kanilang kabalakutan. Aking patitigilin ang kahambugan ng mga panalo at aking ibababa ang kapalaluan ng kakilakilabot. Dito po sa Sipanaya Kapitulo 1, 18, balik sa 17. Kaya't ang kanilang pilak at ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuutan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamagitan ng apoy sa kanyang paninibugho, sapagkat wawakasan niya. Oo, isang kakilakilabot na wakas dahil ang lahat na nagsisitan sa lupain. Dito po sa balik sa 17. At aking dadalhan ng kapisan ang mga tao na sila'y magsisilakad na parang mga bulag, sapagkat sila'y mga nagkasala laman sa Panginoon. At ang kanilang dugo ay mabububo na parang alabok, at ang kanilang katawan ay parang dumi. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you, kapatid, and God bless His word. The Bible says, "Behold, the day of the Lord cometh cruel, both with wrath and prison anger." Narito ang Panginoon ay dumarating na mabagsik, may puot, bangis, galit. Kanino? Dito po sa mga taong hindi nagpapahalaga, walang panahon sa kanyang banal na salita, maging sa mga ilang Kristiyano na ulong-surong sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ito po'y warning, babala sa lahat, mga inibig ko. And we are truly blessed in this holy church, sapagkat sa mga iniwang turot, aral ng ating mga magulang sa ating mahal na Panginoon, preaching the Word of God with power and anointing, mga inibig ko, na kung saan lahat tayo na nakinig at tumalima, mga inibig ko, alam natin na tayo po ay nasa maliwanag at kasalukuyang panganib. Ang mundong ito ay hindi na po ito mga polluted na mga inibig ko. Kaya upang tayo po ay patuloy na ingatan sa maliwanag at kasalukuyang panganib na darating sa mundong ito, mga inibig ko, maglingkod po tayo ng buong katapatan without any mental reservation but rather with open heart, mga inibig ko. Sabi ng ating mga nabasang banal na kasulatan sa kasulatan, mga inibig ko, na hindi pa sisilangin yung liwanag ng bituin at araw, mga inibig ko. Actually, mga inibig ko, merong manuling mga napipintong pagbagsak ng mga asteroid na namantaan ng NASA, ng National Aeronautics and Space and Administration, yung NASA, mga inibig ko, ng USA, na kung saan ay may pabulusok uli asteroid na ito po ay sinlaki ng Eiffel Tower sa France, mga inibig ko. Malaki po ito, mga inibig. Yun lamang, balikan natin 2,000 years ago, 24 years, 25 years ago, mga inibig ko, nang nanalangin natin, Dearly Beloved Honorable Pastor Evangelio Almeida, mga inibig ko, na mayroong papagsak na asteroid. Ito rin ang sinabi ng NASS, ng NASA, mga inibig ko. At very accurate sila sapagkat yung bumagsak doon sa lugar ng Jupiter ay malaking devastation na nangyari doon, mga inibig ko. At dahil sa panalangin ng tao ng Diyos, mga inibig ko, yung maliwanag na kasukuyang panganib na darating ng mga panahon na yun, 25 years ago, mag-26 years na, that was 2000, year 2000, na-disintegrate yun dahil sa panalangin ng tao ng Diyos. Palakpakan po ating pinakamamahal na panahon. Kaya nga itong parating muling asteroid na ito, paano
paano kung biglang dumating? 2029 pa naman yun. Paano kung biglang dumating, mga inibig ko? Sapagat ito po ay, hindi alam ng tao na ito po lahat ay nasa banal na kasulatan. Yung mga pagputok ng mga volcanoes, sabay-sabay pumuputok ang volcanoes kayo, mga inibig ko, very active ang sa Mayon. Dito man sa lugar pa, meron pa mga iba, mga active na mga inibig ko. Paano kung itong ring of fire, mga inibig ko, ay bigla itong magsabay-sabay? No? Andiyan pa yung mga warning ng people sa mga paglindol. At ang mga lindol, mga inibig ko, umiikot 2 weeks ago sa lugar ng bansang Venezuela, mga inibig, marami ang nangamatay doon. Grabing pagkawasak ng lugar na yan. Andiyan pa mga dumarating na mga bagyo, mga cyclone sa ibang lugar, mga heat wave na kumikitil ng maraming tao. Sa ating bansa, mga inibig ko, na kung saan ay may warning, mga inibig. Anytime. Kaya tayo po nasa maliwanag at salukuyang panganib. At ang ating lamang pong magagawa ay manalangin lagi, magluhod sa ating pinakamamarap dito. Hindi nagkulang ang ating mga magulang sa ating mahal-mahal na panahon. Sapagkat Biblia mismo nagsasabi na yung mga tao, mga palalo, mga inibig ko ay babagsak ng ating mahal na Panginoon. Yung mga gawa ng mga tao, yung mga makasalanang mga tao. Kaya ang Diyos, ang galit ng Diyos ay dumarating na mabilis, mabagsik, mga inibig ko. Kaya nga pag nagagalit ng Diyos, mga inibig, pag siya nagagalit, ang lupa ay yumayanig, mga inibig ko. Kaya sapagkat ang kasamaan ng tao ay pumailang lang na doon sa langit, sa piling ng ating dakilan Diyos sa buhay. Subalit mga inibig, ang Biblia rin nagsasabi, anuman ang kayamanan mo, anuman ang kapangyarihan mo, katanyagan mo, sa oras ng kabagabagan, sa oras ng mga salot, ng mga dumarating sa mundong ito, hindi ito makapagliligtas yung kayamanan at natagla-taglay mo, hindi yan makapagliligtas sa iyo. Sa ang tao, sabi ng Biblia, ay lalakad na parang tulala. Ay, ito nangyari na mga several years ago, mga inibig ko, sa mga nangyaring mga bagyong dumaan sa atin. Mga kababayan natin ang mga napinsala, natabunan ng mga plus-plus na yan, mga inibig ko, ang kanilang mga malsawi, hinahanap nila na parang silang naglalakad na walang direksyon. Tulala sila, mga inibig ko. So, balit lagi nating alalhanin, mga inibig. Ang Diyos kailanman ay walang kasiyahan sa kamataan ng mga taong masama at laging, mga inibig ko, bukas palad ang ating mga panon na ang mga tao ay mga balik loob. Sapagkat kung ang mga tao ay patuloy na magbibingi-bingihan, hindi makikinig sa salita ng Diyos, mga inibig ko, ano sabi ng babala ng Biblia? Sa Job, chapter 36, verse 12, ano po sabi po rito? In the book of Job, chapter 36, verse 12, but if they obey not, they shall perish by the sword, and they shall die without knowledge. God bless you. Dito po sa Aklat ng Job, Kapitulo 36, ang talatay 12. Ngunit kung hindi sila mga kinig, sila'y mga mamatay sa pamagitan ng tabak, at sila'y mga ngamatay na walang kaalaman. Amen. So ito po'y babala, mga inibig ko, sa lahat ng mga tao, maging sa ilang mga Kristiyano, na hindi pa binibigay ang kanilang buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pag hindi makinig at hindi sumunod, tumalima sa Ebanghelyo ng kaligtasan na dinala ng ating dearly beloved of our parents in the Lord, yung mga iniwan turot aral sa atin. Iyan po ibahagi din natin, mga inibig ko, upang ang tao po yung mga ligtas sila. Sapagkat maraming tao ngayon na namamatay. Doon na sa parte ng Thailand, ngayon lang. Mga inibig ko, isang araw ito, dito lang, mga inibig, isang building doon, establishment, mga inibig ko na kung saan ay nagkaroon ng electrical fault, mga inibig ko, nagkaroon ng sunog. Isipin mo, nasunog yung mga lugar na yan. At nung pumunta sila doon sa exit fire, mga inibig ko, merong fire exit, mga inibig. Kaso, yung lalabasan nila, punong-puno na mga kahon ng mga alak. Yun din na naging cause ng pagsabog, mga inibig ko. Ilang taon na namatay? Mahigit 50 yata, mga inibig ko, nakasunog sila doon. Pumunta sila doon para magsaya. Pero ano nangyari? Hindi nila alam, doon na sila pala mapapahamak. So, totoo ang banal na kasulatan.
Subalit kailanman, mga inibig ko, ang ating pinakamamalapanan ay walang kasiyahan sa kamatayan ng mga taong masama, kundi ang mga tao ay manumbalik, magbalik loob, magsisi. Ang mga bagay na nangyayari ngayon sa mundong ito, ipinahintulot ng Diyos, sabi natin mga pastor, ipinahintulot upang mga tao po, habang meron pa silang oras, magbalik loob sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ano ang pinagagawa ng ating dakilang Diyos sa buhay na dapat nating gawin, mga inibig ko? Pero alam natin, mga inibig, kailanman, ang sabi ng Banal na Kasulatan, for God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Tayo po hindi talaga ng Diyos sa kanyang galit, kundi magtamo ng kaligtasan, mga inibig ko, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga kahit na mga grabing mga aksidente, mga sakuna, mga flash flood, mga lindol, mga inibig ko, mga kapatiran natin, ay inililigtas, iniingatan ng ating mahal na Panginoon. O maalala ko dun sa parte ng several years ago ito, sa Bernadette subdivision sa Visayas. Puro mayayaman na nandun. Nagkaroon yung bundok sa kanilang paligid, na magandang tanawin sa kanila. Dahil sa malakas ang ulan, matagal ang ulan, inabot nilang araw, lumambot. Dahil wala na mga punong kahoy doon, tumabon yun. Mga bundok na yun, nag-erode. At yun ang tumabon sa mga tao nang amatay, mga inibig ko. Kaya tama yung sabi ng Biblia, mga inibig ko, yung mga na-save doon, naglalakad sila ng mga tulala, mga inibig ko. Hindi nila alam kanilang gagawin. So, balit sa atin na dulagi pagiligtas. Nangyari dito sa Antipolo, mga inibig ko, ilang taon na rin nakakalipas ito. Sa maglola ito, mga inibig. Natabunan ang mga kapitbahay na, pati yung kanilang bahay. Pero sila ang ginawa nila doon, nagpuri sila doon nung natrap sila sa banyo, mga inibig. Oh. At ang sabi nung rescuer, nung meron doon sa loob, kailangan daw para makalabas yung matanda, putulin daw yung paa niya. Sabi niya, hindi, totoo ang Diyos ko. Ang matanda pa, ang kapatiran pa, nagbigay ng idea para kung anong gagawin para siya makalabas. At sa madaling salita, sa buong panalangin ng blood pastor, ngayon ibig ko, nakalabas ang ating mahal na kapatid, buhay iniligtas nating mahal na Panginoon. Kaya sa galit ng Diyos tayo po ay hindi kasama dyan, mga inibig ko. At lagi natin lalahanin na tayo po na sa maliwanag at sa suloy mapanganib na panahon. Kaya ano yung pinagagawa ng ating mahal na dapat gawin ng lahat ng tao sa mundong ito? Ano po sabi po dito sa Book of Ezekiel, chapter 18, verses 23, talon sa 31, 32. And Luke 21:36, kanila po. The book of the prophet Ezekiel chapter 18, verse 23. Have I any pleasure at all that the wicked should die? Said the Lord God, and that he should return from his ways and live. Verse 31 and verse 32. Cast away from you all your transgressions, whereby you have transgressed, and make you a new heart and a new spirit. For why will you die, O house of Israel? For I have no pleasure in the death of him that dieth, said the Lord God. Wherefore turn yourselves and live. The Gospel is in Luke chapter 21, verse 36. Watch ye therefore, and pray always, that you may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of Man. God bless you po. Ezekiel Kapitulo 18, versikulo 23. Mayroon ba akong anumang kasayahan sa kamatayan ng masama? Sabi ng Panginoong Diyos, at hindi baga mabuti na siya humiwalay sa kanyang lakad at mabuhay. Dito po sa 31 hanggang 32. Inyong iwaksi ang lahat yung pagsalansang na inyong sinasalansang at kay mga bagong loob at mga bagong diwa. Sapagkat bakit kayo mamamatay o angka ni Israel? Sapagkat wala akong kasaya sa kamatayan niya na mamatay, sabi ng Panginoong Diyos, kaya't magsipagbalik loob kayo at kayo'y magbuhay. Dito po sa Lucas 21, talata 36. Darapat magpuyat kayo sa bawat panahon, nagsidaing upang makakamti ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mga giyayari at upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Amen.
Amen. Praise the Lord. Palakpak mo natin pinakamahal pa nun. Praise the Lord. So ito po ay pinagagawa ng ating mabait na Diyos sa buhay na sa lahat ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo, maging sa mga ilang Kristiyano upang tayo po ay makaiwas sa maliwanag at kasalukuyang panganib sa mundong ito. Sapagat ang Diyos kailanman ay walang kasiyahan sa kamatayan ng mga taong masama, kundi ang sabi ng Biblia, manumbalik, magpakumbaba, iwaksi ang mga pagsalangsang sa ating pinakamalapanaw. Ibig sabihin, may ibig ko na imiwas sa paggawa ng masama. Huwag padaya sa kaaway ng Diyos, may ibig ko. Magbalik loob. Minsan ito magawa na hindi magawa ng tao, may ibig ko. Magpakumbaba, manumbalik, magsisi sa ating dakilang Diyos sa buhay. Sapagat itong napakalapit na ng pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi pa ng Banal na Kasulatan, mangagpuyat kayo sa bawat panahon. Ibig sabihin, maging handa po tayo sa lahat ng oras. Anytime rapture will take place, any moment now. Sa pag-awit lamang kanina ng Beloved Pioneers Generation Choir, that Jesus is coming. Mga iniibig ko. Parang madadama mo na talagang babalik na ang malapas sa grabing kapuspusan natin kanina sa kahabagan ng ating mga Panginoon. Sapagkat yun naman po ang ating ini-aim, mga inibig ko, yun ang hinahangad ng bawat sa atin, na tayo ay makasama doon sa piling natin mga Panginoon. Kaya tayo po'y mga puyat sa bawat panahon. Mga sidaing, manalangin tayo na walang patid, mga inibig ko. Pray without ceasing, mga inibig ko. Magpuri lagi, mag-ayuno, lalo pat ating namamalas ang nalalapit na pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi dito, upang makamtan ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay at mga mangyayari upang inyong kayo makatayo sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya huwag tayong maglikat, hindi nagkulang ng pagtuturo pangangaral ng ating dearly beloved honorable parents and beloved children, whole mother family. Yun lamang po ang ating gagawin, sundin, tularan natin kanilang pananampalataya. Kaya bilang mga anak ng Diyos, datang tayo na walang duwis, walang puot, walang pagkabahagi, laging andun ang mga galit, inis, galit, brut, alisin po natin yan, mga inibig ko. Sapagkat anytime, ang Diyos ay babalik na, mga inibig ko. Rapture will take place. Nandyan na, mga sinyalis, mga inibig ko. Andyan, gera na naman, mga inibig ko. Sunod-sunod na mga kalamidad ang nangyayari, mga inibig ko. Kaya maging handa po tayo, maging mapaghanda po tayo, mga inibig ko. Sa lahat ng bagay. Matapat, magmula sa kabanalan, for without vision, honesty, we cannot see the Lord. Maging matapat sa pagbibigay, sa pagdalo, sa pagpupuri, sa pag-aayuno, kahit na bumabagyo, mga inibig ko, kaya nakaka-bless nung Sunday, kahit na malakas ang ulan, mga inibig ko, makapatiran natin, nandoon sa banal na gawain natin mga panahon, palakpakan nito sa buhay. Pag nagabarat ng mga bagay na yan, mga inibig ko, ano ang pangako ng ating mga Panginoon? Sa kasalukuyang maliwanag na panganib na ating kinakaharap ngayon, ang mga tao po ay wala ng kapayapaan, andun ang mga kabalisahan. Subalit tayo, ano ang sasabi ng Banal na Kasulatan? Pupuspusin tayo ng Diyos ng kapayapaan, kagalakan, panampalataya. Kaya hindi po, last verse, Romans 15:13, maghanda po mamit, mananagtog. From the book of Romans, chapter 15, verse 13. Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope through the power of the Holy Ghost. God bless you po. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 15, ang talatay 13. Puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mesa pa natin palakpakan natin pinakamahal pa nun. Yung buhay na palakpak sa ating sa buhay, ang lahat magsabing, praise the Lord! So napakabuti ng Diyos, mga iniibig ko. Sa maliwanag kasalukuyang panganib na ating kinakaharap, dahil sa ating paglilingkod ng bukatapasan, sa pagtuturo, pangangaral na iniwan sa ating mga magulang, sa ating mga Panginoon, pupuspusin tayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan, kapayapaan sa pananampalataya, upang tayo managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya ang banal na Espiritu ng Diyos kailangan magpahinga lagi sa atin, mga inibig ko, upang yung kapangyarihan ng Diyos ay mananatili sa atin, upang nandun lagi yung proteksyon, pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos ay dumarating na mabilis,
may bangis galit puot doon sa mga tao na hindi nagpahalaga, mga inibig ko, sa kalooban ng ating hanapan. Tayo pala tayo tumayo, mga inibig ko, at sa ating mga inibig na mga bisita, sa ating beloved viewers, now is the day of salvation, now is the accepted time. Ngayon po araw ng kaligtasan, ngayon po araw ng pagtanggap, at habang aking binibigay pong pagkataon, sa aking beloved co-preacher, beloved ordained preacher, Louie Angeles, sa kanyang pong altar call. Amen. Praise the Lord.